natin ng power supply. So, meron tayong tinatawag na AC-DC converter. Nakakita na kayo nito sa buong buhay niya. Sino dito first time lang nakakita ng ganito? Hindi naman, no? So, sa mga, iba yung dun sa desktop computer, iba yun. Kasi ito, from AC to 20 to 50 volts, gagawin niyang pwedeng 3 volts, 6 volts, 9 volts, or 12 volts. So, ito yung selector. Nakakulat yan, sir. Malalaman natin mamaya. Ngayon, meron tayo ditong mga terminals. So, para matanggal mo yan, so, nakahinang lang yung mga dulo. Tapos, dito, mag-decide ka na lang alin yung lalagay mo sa positive yung sa negative. As you can see, nilagyan ko ng nut itong kabila para ito yung mag-signify na ito yung negative. Pwede rin positive, depende sa'yo. Tapos may markings yan, yung mga nakasulat. Ibig sabihin, yung titrace ko dito, yun yung lalagay ko sa negative. Yung negative, kulay black. So, ipit mo lang siya dyan, tapos pwede mo siyang i-ikot. Siskip lang. So, para maipit lang siya dyan. Then, yung wala, yung plain black, siya yung lagay natin as positive. Sir, pwede ba magkabaliktad? Okay lang naman yun. As long as alam mo kung ano yung siya dun sa dulo. So, kapag connected na yan, pwede ka nang maglagay dito sa power supply. Yan. And remember, palagi, bago kayo magsisimula, make sure na naka-off. Then, kapag pumili ka na yung susunod, pag turn mo na yung dial, ang unang volt yan ay 3 volts. So, walang ilaw. Bakit walang ilaw? Nakakulat yan. Yan na. Wala pa rin po, sir. Okay. So, set natin siya sa 3 volts muna. Yan. Now, dito na tayo. Ano ulit ang may nut? Negative. Ito, positive to. Ngayon, naglagay ako dito ng isang electronic component. Ano tawag dito? Capacitor, sir. Ang tawag dito ay resistor. Di ba resistor? Resistor, ang trabaho lang naman ng resistor ay bawasan yung current. So, kinakain niya yung sobrang current. Yan. Para hindi masira yung mga electronic or LED. So, as you can see, pag pinagdikit ko to, ano nangyari sa ilaw? Ang tawag doon ay short circuit. Nagsho-short circuit siya. Ito yung karaniwang dahilan ng mga sunog. Nagsho-short circuit yung mga wires. Nagdidikit. Sa tanong na nakakuryente ba? Hindi. Kahit ilagay ko sa 12 volts yan, hindi. Kasi naka-direct current na lang siya. So as you can see, pagka nasa 12 yun yung pinakamalakas. Now, yung capacitor, may capacitor tools din sa loob. Kasi kahit pansinin nyo, nilagay ko na siya sa off, di ba? Pero nakailaw pa rin. Pero as you can see, unti-unti yan, nagdidim yung ilaw niyan. Paano ko nalaman nagdidim? Kasi, yun. Gusto mong mamatayan agad, magdikitin mo to. Ibig sabihin, lahat ng mga charges na nandun sa negative conducting plate, nakatawid na sila dun sa positive conducting plate. Yun yung mabilis. Tapos, balik mo lang, 3, 6, 9, 12. So, mas tumataas yung voltage, mas tumalakas yung ilaw mo. So, ganun na rin yan. Pagka titignan nyo maigi, Medyo malakas lumakas yung umusok na, di ba? Diba? Pag dinikit ko yun ng matagal, pwedeng masira itong component. So, and kapag gagamitin nyo na siya, pwede tayo na mag-start na kayong gumamit ng ilaw. So, iwasan nyo na siya ay naka-12. So, always start with the lowest possible value. So, yan. So, kapag ganyan, at that point, lagyan mo yun dyan. Hindi ka naman makukuryente dyan kasi yan lang. Hindi umiilaw, okay? So, pag di umiilaw, maraming dahilan yan. Unang dahilan, naka-off. So, try natin. Masyado kayo seryoso eh. So, naka-off. Ngayon, pangalawang dahilan, pag di umilaw yan, is baliktad yung polarity, yung terminals. Yan. So, pag binaliktad natin, hindi siya ilaw. Bakit? Kasi, itong isa, commonly, kapag bagong bili to, isa dyan mahaba, isa mas maiksi. So, yung mas mahaba, siya yung positive, tapos yung mas maiksi, siya yung negative. Kaya kung ito yung negative natin, lagay natin siya sa mas maiksi, tapos itong mas mahaba, lagay mo sa positive, iilaw siya. Unless pinagpalit mo dito, tinrip ka ng classmate mo. So, ba't ganun? Hindi nasunod yung sinabi ni sir. Positive yung mas mahaba, negative yung mas... So, pag pinagbaliktad mo yan, hindi yan iilaw.
Kasi yung mga LED ay polarized, so meaning may polarity siya, yung positive or negative. Now, saan natin makikita yung purpose ng resistor? Dito mo siya ilalagay ngayon. So, hindi pa rin umilaw. Kasi naka-on yun, pero baliktad dito yung polarity. So, lipat natin dito. Sure. Ano nangyari? Mahina. So, ito yung before. Nung nilagyan mo ng resistor, naka-series. Series yan, di ba? Yes. Humina. So, yun yun. Ngayon, merong mga LED, especially yung kulay red, mababa ang resistance niya. Ibig sabihin, madali siyang makapag-allow ng flow ng charges. Tulad nito. So, negative, yung mas maiksi. So, sobrang lakas ng ilaw niya, di ba? Ibig sabihin, madali niya lang padaanin yung mga electrons compared dun sa green. Tapos, pag nilagyan mo ng resistor, yun siya. Okay na. Dito tayo ngayon. So, ito, as you can see, yung mga LED na yan ay naka-connect series or parallel. Anong connection nila? Series or parallel? Parallel pa. So, yan ay naka-parallel. By the way, ang tawag nyo dito ay bread, tinapay, breadboard. Yan. Kasi tinawag na breadboard kasi para siyang tinapay na pwede mong tusok-tusukin. Yan. Tapos, always remember, dapat nasa 3 volts ka lang. Pag nilagay ko to dyan, so ang idea dyan, kung ito yung positive, lipat tayo dito. Yan, may positive, negative na kita nyo. So, para safe, pwede kang magsimula na gamit ito, pero mahina lang yan. So, as you can see, umilaw silang lahat. Parang isa hindi. Yan, lahat. Ngayon, gusto mo lumaas, alisin mo yung resistor. Sabay pati yan. So, mahalaga tong resistor kasi pang ano, pang filter yan ng mga sobrang electric charges. Okay. Ngayon, dahil ang lesson talaga natin ay capacitor, so alisin natin yung, let's say, pwede tira tayo ng limit. Okay, bigyan ko kayo ng chance para wawaan yung mga capacitor. Yun ang capacitors. Then tell me ano yung mga values niyan. Ilang microfarad? 47. 70. 10 volts. Okay. Ang idea sa capacitor, especially electrolytic, the more na lumalaki, yan, mas malaki yung mga ano yan. Mas values. isa 220 lang na. Microfarad. 10 volts. 10 volts. Hindi ko na ipapahawak sa inyo itong maliit kasi ano lang naman to. 10 microfarad lang to.